Sa pagsisimula ng pelikula, 5,000 taon na ang nakalilipas, ang lungsod ng Kahndaq ay nasa ilalim ng malupit na pamumuno ni Haring Akton, na nilayo na likhain ang korona ng Sabak. Nakilala na nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa sinuman na nagsusuot nito. Dahil dito, inalipin niya ang kanyang mga tao at pinilit silang maghukay para sa Eternium. Ito ay ang mahiwagang kristal na kailangan upang lumikha ng korona. Dahil sa kanyang kalupitan, isang batang lalaki ang nanguna sa mga alipin na maghimagsik laban sa kanya. Sa galit ng hari, iniutos nito na patayin ang bata sa harap ng mga alipin. Dahil sa katapangan at kabutihan ng loob ng batang lalaki, siya ay iniligtas at binigyan ng kapangyarihan ni Shazam. Na ginawa siyang magiting na kampyon ng Kahndaq na si Teth Adam, pinatay niya si Akton at tinapos ang kanyang paghahari. Sa kasalukuyang panahon, ang Kahndaq ay pinaninirahan ng mga dayuhang mananakop, ang Intergang. Bago makapasok ang sinuman sa loob ng Kahndaq ay dumadaan sila sa isang checkpoint. Ang arkeologong si Adriana Thomas na noon ay isang wanted sa Intergang, ay sinubukang pumasok sa Kahndaq upang hanapin ang Crown of Sabak, sa tulong ng kanyang kapatid na si Karim at mga kasamahan sina Semir at Ismael nakapasok si Adriana sa Kahndaq. Narating nila ang bundok na kung saan naniniwalang dito nila matatagpuan ang korona. Sa paghahanap ng korona sa loob ng kuweba, di namalaya ni Adriana na si Semir ay napatay na ng Intergang. Nang makuha ni Adriana ang korona, sila ay tinambangan ng Intergang, habang bihag nila ang kanyang kapatid na si Karim. Nang mabihag ng Intergang si Adriana, binasa niya ang isang inkantasyon na gumising kay Adam mula sa kanyang pagkakatulog. Nilapitan ito ng isa sa mga Intergang at ito ay pinatay ni Adam. Dahil sa takot, binuhos ng Intergang ang kanilang puwersa na meron sila upang patayin si Adam. Walang kahirap-hirap na pinatay ni Adam ang karamihan sa tropa ng Intergang. Sa gitna ng labanan ng Intergang at kay Adam, kinuha ni Adriana ang korona. Sa kanilang pagtakas nakita nilang si Ismael ay natabunan ng gumuhong bato at inakala nilang ito ay patay na. Paglabas ni Adam sa kuweba, tumambad sa kanya ang mas malakas na puwersa ng Intergang. Subalit makalipas lang ang ilang segundo, natalo na ni Adam ang puwersang ito ng Intergang. Binaril ng isang sundalo ng Intergang si Adam. Gamit ang isang rocket na Eternium, si Adam ay nasugatan at biglang lumipad. Pagkalipas ng ilang sandali, si Adam ay bumagsak at wala ng malay. Nalaman ng opisyal ng gobyerno na si Amanda Waller ang insidente sa Kahndaq at nakipag-ugnayan kay Carter Hall, na kilala bilang si Hawkman, para tumulong sa pagkulong kay Adam. Si Hawkman ay sinamahan ng kanyang mga kapwa-miyembro ng Justice Society of America na binubuo ni Kent Nelson, bilang si Dr. Fate, Maxine Hankel, bilang si Cyclone, at Albert, Al, Rothstein, bilang si Atom Smasher, para pigilan si Adam. Nang magkamalay si Adam nasa loob na ito ng pamamahay ni Adriana. Ayon kay Amon, 5,000 taon na ang nakalipas bago pa siya ginising ni Adriana sa bundok kung saan nila natagpuan ang korona. Hindi makapaniwala si Adam na ang dating Kahndaq na kanyang tahanan ay wala na. Nakita ni Adriana ang isang inskripsyon sa isang panloob na bahagi ng korona na nagsasabing, buhay ang tanging daan patungo sa kamatayan, subalit ito ay hindi malaman ni Adriana kung ano ang ibig sabihin nito. Sa pagkakaalam ni Amon si Adam ay isang bayani ng Kahndaq at ito ay nagbalik upang iligtas sila sa pananakop at pang-aapi ng Intergang, ngunit itinanggi ito ni Adam at umalis. Si Adam ay nagtungo sa higanteng estatwa na kinikilalang naging dating kampyon ng Kahndaq. Sa pagnanais na patunayan sa Kahndaq na ang kanilang kampyon ay muling nagising, si Amon ay gumawa ng kaguluhan sa Intergang. Na matagumpay na nagdulot kay Adam upang mamagitan at madaig ang grupo ng Intergang. Dumating ang JSA sa oras upang pigilan si Adam sa paggawa ng karahasan laban sa Intergang. Habang sila ay naglalaban, iniligtas ni Fate si Adriana at Amon sa muntik na kapahamakan. Naramdaman ni Fate na nasa loob ng bag ni Adriana ang Crown of Sabak.
Nagawa nilang pigilan si Adam saglit bago pa siya umalis patungo sa mga guho ng palasyo ni Acton. Hiniling ng JSA kay Adriana na ibigay sa kanila ang korona. Ngunit tumanggi siya hanggang sasabihin nila sa kanya ang katotohanan na si Adam ay nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan 5,000 taon na ang nakalilipas at winasak ang karamihan sa Kandak. Ito ang pinangangambahan ng JSA na ito ay maulit at tuluyang mawasak ang Kandak. Ang korona ay ibinigay kay Amon, na siyang nag-uwi nito. Naroon si Ismael kasama si Karim, at inihayag ang kanyang tunay na kulay. Sinubukan ni Karim na pigilan si Ismael subalit ito ay kanyang binaril. Si Amon ay tumakas ngunit siya ay hinabol ni Ismael. Samantala, pinuntahan ni Adriana at ng JSA si Adam, at tinangka siyang kumbinsihin na maaari siyang maging bayani sa Kandak. Tinawagan ni Amon si Adriana at sinabing hinahabol siya ni Ismael kasama ang grupo ng Intergang dahil gusto nilang makuha ang korona. Nakiusap si Adriana kay Adam na iligtas niya ang kanyang anak laban sa Intergang. Agad pumunta si Adam upang iligtas si Amon, ngunit nagawa ni Ismael na dukutin si Amon at tumakas sakay ng Eternium bike. Sinubukan ni Adam na iligtas si Amon ngunit ito ay hindi nagtagumpay at nabihag ni Ismael si Amon. Habang pabalik si Adam sa tahanan ni Adriana, nakuha ni Hawkman ang 2 miyembro ng Intergang at tanungin sila tungkol sa kanilang hideout. Gumamit si Adam ng malupit na puwersa para tanungin silang dalawa at nalaman kung nasaan ang hideout ng Intergang. Ngunit ang kanyang paraan ng pagtatanong ay nagpagalit kay Hawkman. Habang nag-aaway sina Adam at Hawkman, nalaman nilang itinago ni Amon ang korona ni Sabak sa simpleng taguan. Balak nilang gamitin ang korona para makipagkalakalan kay Amon at nakiusap si Adriana na magtulungan ang dalawa upang iligtas ang kanyang anak. Sa kanilang paglalakbay, ipinahayag ni Fate kay Hawkman ang kanyang premonition tungkol sa pagkamatay ni Hawkman. Nang marating nila ang taguan ni Ismael, ipinahayag nito na siya ang huling apo ni Haring Acton at sa pagnanais na makamit ang kanyang nararapat na pwesto sa trono, hiningi niya ang korona. Nakusang ibinigay ni Adriana upang iligtas ang buhay ni Amon. Sa kasamaang palad, hindi tumupad sa usapan si Ismael at kanyang binaril si Amon at nilagay ang korona sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang galit, nawalan muli ng kontrol si Adam sa kanyang sarili at sinira ang taguan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nailigtas ng JSA sina Amon at Adriana habang si Ismael at ang kanyang kasamahan ay namatay. Dahil sa pagkakasala, muling nagpunta si Adam sa mga guho. Doon, ipinahayag niya kay Hawkman na ang tunay na kampiyon ng Kandak ay si Hurut, ang kanyang anak. Dahil batid na si Hurut ay hindi magagapi, sa halip, pinapatay ng hari ang pamilya ni Hurut. Naratnan ni Hurut ang kanyang ina ay patay na habang naghihingalo ang kanyang ama. Ibinigay ni Hurut ang kanyang kapangyarihan sa kanyang ama para iligtas siya. Sa kasamaang palad na patay ng mga tauhan ng hari si Hurut nang ito ay wala ng kapangyarihan. Dahil sa galit ni Adam, ginamit ni Adam ang kapangyarihan sa paghihiganti. Nawalan ng kontrol si Adam sa kanyang kapangyarihan at maraming napahamak at nawasak ang Kandak. Sa paniniwala na walang kakayahang maging kampyon ng Kandak at protektahan ito, sumuko si Adam sa JSA, at siya ay dinala sa bilangguan sa ilalim ng dagat ni Waller. Di nagtagal, patuloy na nakikita ni Fate ang nagbabantang premonition. Nang maglaon, nalaman ni Adriana na plinano ni Ismael na patayin siya ni Adam upang siya ay maipanganak na muli bilang Sabak. At nagtagumpay siya sa paggawa nito, at siya ay bumangon mula sa underworld hanggang Kandak upang angkinin ang kanyang trono. Habang naghahanda ang JSA na harapin si Sabak sa mga guho ng dating gusali ni Haring Acton, gayunpaman, si Fate ay lumikha ng isang force field na nagbabawal kina Hawkman, Cyclone at Atom Smasher na makapasok. At ibinunyag na ang kamatayan ni Hawkman ay maiiwasan, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Fate. Pagkatapos ay nilabanan ni Fate si Sabak ng mag-isa. At kasabay nito ay gumamit ng astral projection upang palayain si Adam mula sa kanyang nasuspinde na animation upang matulungan sila ni Adam. Nagtagumpay si Adam na makatakas sa bilangguan, ngunit napatay na ni Sabak si Fate. Dahil sa pagkamatay ni Fate, nawala ang force field, kaya nakapasok na sina Hawkman, Cyclone at Atom Smasher upang labanan si Sabak. Nang makaupo si Sabak sa trono, tinawag niya ang mga undead upang lipulin ang mga tao. Ang mga undead ay nilabanan ni Adriana at Amon, kasama si Karim.
Hinikayat ni Amon ang mga tao ng Kahndaq na sama-samang lumaban sa mga undead para sa kalayaan ng Kahndaq. Nang malapit nang matalo ni Sabak ang JSA, dumating si Adam, at nakipaglaban kay Sabak. Ginamit ni Hawkman ang helmet ni Fate para gumawa ng mga mahiwagang duplicate at spells, na natutunan niya kay Fate. Para tulungan si Adam na patayin si Sabak. Kinontrol ni Adam ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang buong lakas upang paghiwalayin ang katawan ni Sabak. Tell him the man in black sent you. Nang mapatay na ni Adam si Sabak, kasabay nitong naglaho ang mga undead. Ang JSA ay umalis sa mabuting pakikitungo kay Adam, at tinanggap ang kanyang bagong tungkulin hindi bilang pinuno, kundi bilang tagapagtanggol ng Kahndaq. Sa isang mid-credit scene, nakipag-usap si Waller sa isang mapanlinlang na si Adam, na nagbabala sa kanya tungkol sa mga puwersang handang pigilan siya, bago siya harapin ni Superman. Black Adam.